natin dito yung talino, yung foreknowledge ng ating Panginoon Diyos na alam niya ang sitwasyon na ang tao ay mahina at may tendensiya na mahuhulog siya sa kasalanan. Kaya nga inihanda na niya ito sa kanyang foreknowledge, sa kanyang kaisipan bilang ating tagapagtubos. Ano? Shall we say amen? Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niya ang tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo nung panahon ngayon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ni Israel at mga taga-ibang lupa. Tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Dapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo nung unang panahon ay nalalayo, ay inalapit sa dugo ni Kristo. So yun po mga anak, ano? Maruruming uri tayo na nilalang Pero sabi dito ni Pablo, na tayo pala ay mga inordinara bago itatag ang sanlibutan ito para makabahagi kung ano po yung bahagi ng bayang ito na siyang tinawag na mga pinili po ng Panginoon Diyos, ano? Ang Israel. So say amen. Dapat ngayon kay Kristo Jesus na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So yun po mga anak. Italong ko lang sa 16, upang pagkasunduin silang dalawa, Israel at tayong mga mananampalatayang hintil. Ano? Pagkakasunduin tayo sa isang pananampalataya. Naintindihan po natin? Pagkasunduin silang dalawa, ayan, sa isang katawan. Ano yan? Katawan ni Kristo, no? Sa isang katawan, sa Diyos, sa pamamagitan ng krus at sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. Sa 19, italong ko lang, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga magnalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. So, say amen. Kaya hindi tayo, bagamat tayo mga hintil, hindi tayo namihasa para magpadala sa mga turo ng mga theologian ng theology ng tao, mga anak. Ayaw ng Panginoon yon. Dahil ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ito, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Sapat yan para masakdal tayo. Tama? Hindi natin kailangan theologian dito. Dahil pagka nagdala ka ng theologian dito, lalo magkakaloko-loko Apostles and prophets. Prophets, marami sila. Na si Kristo, Jesus din ang Pangulo. Pangulong bato sa panulok. Na sa Kanya'y ang buong gusali. Tayo po yon na nakakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So tayo po yung inaawit natin, di ba? Yung New Jerusalem, ano? Tayo yan. Shall we say amen? Tayo yung bahagi ng wall, bahagi ng templo, mga tao po yun. Si Abraham ay nahanap ang bagong Jerusalem na hindi ginawa ng kamay,
ng tao, kundi ginawa ng kamay ng Diyos. Shall we say amen? Ha? Sa kanya ang buong gusali na kalapat na mabuti ay lumalago. May paglago pala tayo, ano? Hindi one time na nakarinig tayo, nakapagbasa tayo ng salita ng Diyos ay para baga sa tingin natin ay sapat yan. Hindi po, mga kapatid, may paglago ang bawat tagasunod ni Kristo. Shall we say amen? So paano tayo lalago? Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Patuloy at patuloy tayong makikinig ng salita ng Diyos. So para tayo nag-aaral sa paaralan na kapag ikaw ay nag-enroll, hindi one time ay tapos na ang guro sa iyo. Hindi po, hindi mag-aaral ka, magmamaster ka, susupilin mo ang sarili mo, at doon sakdalin ka ng Panginoon ayon sa kanyang plano sa bawat isa sa atin, ano? Lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon na sa kanya ay tinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So ang Panginoon pala ay nakatira sa atin, di ba? Abay, napakapalad natin kasi kapag tinahanan ka ng Panginoon tulad niya, tulad ni Kristo. Sabi nga na kapag dumating siya, ay magiging kagaya niya tayo. Tama? Shall we say amen? Nakatira ang Panginoon doon iginigiya tayo, itinutuwid tayo. Yung landas natin ay siya nagpapahintulot ng mga bagay na yon para matuto tayo sa buhay nito. Yung mga pagsubok, yan ay itinadhana ng Panginoon sa bawat isa sa atin para pagsanayan natin, para masanay tayo. Shall we say amen? Kasi ito nga, kinukumpara nga natin, di ba? Kayo yung marami tayong mga guro dito. So, ganon. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi one time yan, tapos na ang Panginoon sa iyo. Kundi araw-araw, nag-aaral tayo. Tama po? At may mga bagong bagay, may mga pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin, ano? May nagbabago. So, yun ang maganda sa buhay ng tao. May nagbabago, di ba? Pagbabago para sa ikabubuti, hindi yung pagbabago para mapasama ka lalo, ano? Shall we say amen? So, kailangan yung para mapabuti tayo sa harapan ng Panginoon at maging karapat-dapat tayo sa mga ipinangako niya. Walang mas dadakila pa sa Panginoon. Sa kanyang Panginoon, walang sino mang tao na mas dadakila pa sa kanya. Maliban na danasin niya kung ano yung dinanas nito. Tama? Kung siya nagdumanas, gaano pa kaya tayo? Tama? So, ibig sabihin, may dadanasin talaga tayo sa buhay na ito, mga anak. Huwag kayong malulungkot, kasi ang isip natin nung araw nang tayo ay mga hintil pa, mga walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang alam natin kapag once na ikaw ay believer na, naniwala ka sa Panginoon, ang alam natin lahat okay na di ba? Shall we say amen? Akala natin ganon-ganon na lang na puro pagpapala, puro kayamanan, puro kagalingan, puro kapayapaan. Hindi ganon. Minsan pahihintulot ng Panginoon sa buhay natin kung ano yung na-experience niya. At hindi naman yung kailangan magpasan ka ng cross, di ba? Dahil ibang cross yung ipapasan mo di ba? Shall we say amen? Yung kanyang pagpasan ng cross, mga kapatid, once and for all, para ibigay yung kanyang buhay, ibuwis ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo, once and for all, para po tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Shall we say amen? Yun, yung pagtubos na yon para maibalik tayo at sabi nga, mag-aral kayo sa akin. Patuloy tayong mag-aaral
Patuloy tayong minamolde ng Panginoon. At hindi po isang beses lang yan, mga anak, kundi habang hindi pa siya dumarating, mag-aral tayo sa Kanya, magpatuloy tayo, dahil i-direct tayo ng Panginoon sa napakaganda niyang plano. Brother Johnson, alam ba natin yon? Maganda ang plano ng Panginoon. Oo nga, nagsasaya ang daigdig ng kaiglesia,hanan, nagbubunyi dahil sa revival, dahil sa mga pagpapalang bumubuhos. Pero dapat nating isipin, mga anak, na ang higit na pagpapala sa kapanahonang ito ay ikaw ay bigyan ng malalim na revelasyon ng Panginoon patungkol sa Kanyang salita. Dahil yan ay pagsasakdal na yan Di ba? Pagsasakdal na yan, mga anak. Hindi yung narito tayo para magsayawan, magsigawan, umawit, magpasalamat sa mabubuting bagay ng Panginoon. But in general, mga kapatid, yung mga karanasan po natin, yun ang tutuwid sa atin para tayo mapasakdal. At yung kanyang mga salita, ang totoo nga niya, yung mga salitang binibitawan dito, akala natin parang masakit na pero kung tutuusin, pag binasa mo talaga ang Biblia, grabe. Parang iisipin mo, ang lupit pala dyan na simbahan na yan. Parang ganun lang iisipin mo So wala tayong magagawa. Talagang ang Panginoon ay minumolde tayo. Kaya dito sa church na ito, mga kapatid, ako rin naman, marunong din naman ako sumukat Alam ko nga kaya ng tao. Hindi mo pwedeng mapagbago ang isang tao na kara-karaka may hawak kang panghampas. Hindi tutuwid ang tao Dahil para yung tayo duman sa pagkabata di ba? Ano bang gagawin mo sa bata? Siyempre, amu-amuhin mo muna. Di ba? Pero pagka talagang napansin mo na talagang napakatigas at ayaw magbago, bigyan mo ng mga mga salitang mabibigat na. At pag hindi pa rin, paubaya mo na sa Panginoon Diyos dahil sabi nga ng Panginoon, ang aking iniibig ay aking sinasaktan. Gusto pa ba nating humantong sa ganon? Umiibig siya pero nananakit, di ba? Amen? So ayaw natin ng ganon. Ayaw natin na dumaan pa na saktan tayo. Marami dito sa pananampalatayang ito, yung iba, bago naging Kristiyano, pipilay-pilay lang ganyan, bago naging Kristiyano Ilang aksidente, bago talaga naging seryoso. So parang ako lang. Ilang beses ako talagang muntik-muntikan na. So sa buhay na ito, mga anak, hanggang sa na-realize ko, walang ibang patutunguhan ang mundong ito, kundi pabalik talaga sa Kanya. Lahat tayo pabalik sa Kanya So napakapalad natin dahil yung araw-araw, pag-iyan niya sa atin, mga pagsubok sa buhay, huwag niyong kalulungkot yan. Dahil yan ang magtuturo sa inyo para maging matatag kayo. The man of sorrow, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit siya tinawag na man of sorrow? Kasi puro kalumbayan ang buhay niya Hindi siya isinilang sa mundo na magsaya. Dahil ibinigay siya ng Ama para magdumanas ng kahirapan hanggang kamatayan, alang-alang sa buhay ng kanyang mga kapatid. Tayo yon. Dahil ang purpose niya, ibalik tayo sa Ama. Di ba napakaganda? Di ba tayo naman yung walang malay ng araw, akala natin ang kasayahan nandun sa mga shopping, sa mga pagsasaya, at kung ano-ano pang paglilibang. Akala natin yun ang kaloob ng Diyos na talagang pagpapala, pero hindi pala. Dahil ang gusto ng Panginoon, makaranas tayo para maramdaman natin yung hirap, yung hinagpis, dahil isinilang tayo na hindi na kagaya ng una na ipinalano ng Panginoon na para tayo magtamasa ng mga pagpapala sa Kanya. At dahil nga nahulog ang tao,
Mga anak, mga kapatid, talagang subject na tayo. Lahat tayo sa karamdaman. Subject na tayo sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sakit, karamdaman, hanggang mamatay ang tao. Ang maigi lang sa buhay nito, ang mahalaga, hindi tayo separado sa Panginoon. Bagaman tayo may sala, sabi ng Biblia, sin means separation. Yan ang ibig sabihin Separated tayo sa Panginoon Diyos nung araw dahil nandun pa yung kasalanan. Pero once na inako na niya, mga anak, mga kapatid, at binigyan tayo ng Espiritu na bilang token na buhay na walang hanggan doon nagsisimula yung bata na yon, mga anak. Yung bata nating pagkatao para lalakad tayo. Natututo tayo hanggang sa marating po natin yung ating kasakdalan. Shall we say amen? Praise the Lord. Di ba maganda ang plano ng Panginoon? Tayo lang yung akala natin ba't ganito ang buhay, di ba? Puro namang kasawian na lang ang buhay Puro sama ng loob Mga kapatid, hindi kayo nag-iisa. Lahat ng tao dumadanas ng ganyan. Pare-pareho tayo. Hindi lang ikaw, hindi lang sila. Lahat tayo dumadanas. At dadanas pa. Kaya nga may pagluha di ba? Shall we say amen? At ang pangako niya, sa panahon na yon, wala nang pagluha. Wala nang sakit. Wala nang karamdaman. Shall we say amen? Praise the Lord. Tayo po'y manalangin at tingin natin patuloy patnubay ng Panginoon. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sa mga aral na aming napakinggan. Simula kanina pa, Panginoon. At ang pagbabantay ng iyong mga lingkod upang ihanda ang iyong iglesia, Panginoon, sa parating, Panginoon, na hindi mabuting mangyayari sa ibabaw ng lupang ito, Panginoon. At salamat sa kagandahang loob na sa pamamagitan nito, Panginoon, ay marirealize namin na wala palang mabuting bagay sa ibabaw ng lupa. Tulad na sinabi ni Pablo, lahat ng araw ay masasama, lalo't sa panahong ito, Panginoon, naway ihanda mo kami, turuan mo kami, tulungan mo kami kung kami may lumalakad sa kahinaan at hindi namin ma-overcome pagkaminsan ang bawat mga pagsubok sa buhay na kami nakakapagsalita ng hindi mabuti, kami nagrereklamo, kami sumasama ang loob. Panginoon, turuan mo kami sapagkat hindi lamang kami ang dumadanas ng ganitong bagay, kundi marami, Panginoon. Subalit, sila may nagtitiis. Naway, ma-realize namin ang bagay na ito upang mapagtiisan namin ang bawat pagsubok, bawat karanasan sa aming mga buhay na hindi namin matanggap, Panginoon. Tulungan mo kami at pakatatagin mo kami, Panginoon. Ikaw lamang ang tanging naming pag-asa sa buhay nito. Wala na pong iba. Naway, turuan mo kami, bigyan mo kami ng unawa, bigyan mo kami ng kapahayagan, at pasakdalin mo kami, Panginoon. Ihatid mo kami sa iyong mga pangako. Kami walang magagawa kung wala ka, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpasakop sapagkat ikaw ang Panginoon. Ikaw ang master sa aming buhay. Ikaw ang gabay sa aming buhay. Ikaw ang lumikha ng aming buhay. Ikaw ang nagbalik ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito dahil may pag-asa kami. Naway, simula sa araw na ito, Amang Banal, pakatatagin mo ang bawat isa, lalo na't kung kami may dinaramdam. Ikaw ang aming pag-asa. Mangusap ka sa araw na ito, Panginoon, at i-comfort mo ang bawat kaluluwa na narito, Panginoon. Magbigay ka ng kalakasan sa bawat isa sa amin
Opo, Panginoon, ito po'y aming pinasasalamat sa pamamagitan ng pangalan ng aming manunubos na si Yahushua, ang aming Mesaya, ang banal ni Israel, ang aming tagapagligtas. Salamat po. Hallelujah. Amen. And amen. Purihin ang Panginoon. Kanina ay hindi ko alam kung bakit ako napunta doon sa patungkol sa mga panaginip, kasi napakahalaga nito, kasi diyan natin nakikita yung dealing ng Panginoon sa bawat isa sa atin, di ba? Alam niyo ba 'yon? Kung ano man ang plano ng Panginoon, kung ano man ang gusto niya sa iyo, binibigyan ka ng tanda, binibigyan ka ng panaginip para yung mga panaginip na yan ay bibigyan mo ng halaga. Hindi basta-basta gano'n yung mga panaginip, mga anak. Lalo na kung ito'y may kinalaman sa spiritual na mga bagay. So yung panaginip na Esther na yun, ako naniniwala ako'y naniniwala na yun ay nanggaling sa Panginoon. Walang kaduda-duda yun, mga anak. Sapagkat nakita mo naman, Brother Johnson, kung ano ang nangyayari sa daigdig ng kaiglesia-hanan sa panahon ngayon. Confusion. Confusion, mga anak, mga kapatid. Pero ang Panginoon, sadyang mabuti para sa atin, i-direct ang ating landas. Basahin po natin sa Job chapter 33 verse 15. Ito po ang pagkakasabi. Sa isang panaginip, sa isang pangitain, sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan, kung magkagayoy ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanilang turo. Ibig sabihin, tinatatakan ka, tinuturuan ka. Yun ang ibig sabihin nun. Upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala. Sa sarili mong kaisipan, sa sarili mong plano, ihihiwalay ka. Dahil alam ng Panginoon na maaari yung plano mo na yan ay ikapapahamak mo. At ikubli ang kapalaluan sa tao. So, yun ang purpose ng Panginoon, Now, say amen? Dati, yung panaginip natin, yung mga tao, naghihintay ng panaginip, nakahanda na yung ballpen at yung papel, At, ang inaabangan kung anong numero ang tatayaan, Di ba? Yan anong araw. Pero ang panaginip pala ay sa Panginoon ito. Napakahalaga. Dahil nagbibigay ng turo, nagbibigay ng instruction, para maihiwalay tayo sa kapahamakan. So, we say amen. Naalala ko yung isang anak yung isang anak ko na matigas ang ulo Sabihin na natin ng diretso. Talagang, ang Panginoon mabuti pa rin sa kanya Bagamat nakikita ng Panginoon, ay binubuksan tayo sa kaisipan natin patungkol sa tao na yan at dinidirect tayo para masabihan upang may tama niya yung kanyang buhay. Sabi sa amen? Isa lang ang ibig sabihin niya. Dahil kung hindi nagmamahal ang Panginoon sa atin, mga kapatid, one time, second time, tapos na tayo sa mundong ito. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, 1, 2, 3. Hindi nagsasawa ang Panginoon Sabi sa amen? Para itama ang buhay natin. Bakit ko nasabi yan? Kasi karanasan ko yan Simula pagkabata, mga anak, talagang salbahe na ako. Miski sa magulang ko. Pero pag nare-realize ko yung mali ko, alam niyo kung ano ginagawa ko? Habang natutulog yung tatay kong ganon, may iyak akong ganon, naisip ko yung mali ko. Ginagawa ko, habang natutulog si tatay, minamasahe ko.
Minamasakay kong ganon. So, sign yan eh. Tanda yan na mayroong nilagay ang Panginoon na mabuting kalooban sa atin eh. Tama? Shall we say amen? May nilagay ang Panginoon. Kaya nga tinawag tayo sa pagkakalikha, image and likeness of God eh. Alam niyo ba yan? Yun ang pagkakalikha natin. Pero dala ng kasalanan dito sa laman na ito na pumasok, mga kapatid, na hindi natin kaya talaga supilin ito eh. Maliban na tayo magpapasakop sa Espiritu. Dahil kung wala siya, mga anak, wala tayong magagawa sa buhay na ito. Maniwala kayo sa akin. Ako'y edad na, 66 na ako. Ang akala ko, ang lahat ng ikabubuti ng isang tao ay nasa sa pagsisikap niya, pagtsatsaga. Pero hindi eh. Mabibigo ang tao kapag gano'n ang pananaw niya. Dahil ang katotohanan, mayroong isa lamang na nagpapala. Yan ay ang ating Panginoon. Shall we say amen? Isipin na lang natin na ibinigay ang kanyang buhay, ibinawis ang kanyang buhay alang-alang sa atin. So yun ang totoo nagmamahal. At ano pa, kaniyang pinipigil ang kaniyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay. Through dreams and visions. Yung mga gifts na nasa inyo. Kaya ako nanghihinayang sa mga tao na binigyan ng mga gifts pero parang ayaw ipagamit, ano? Mga anak, huwag tayong maging madamot. Galing sa Diyos yung mga kaloob na yan. Shall we say amen? Na dapat, kung talagang tayo totoong nagmamahal sa kapwa, ipinapagamit niya sa Panginoon para magsitibay tayo sa pananampalataya. Shall we say amen? Huwag natin idahilan. Ay, hindi, busy kami. Gumagawa kami ng salapi eh. Huwag natin idadahilan yan dahil masasayang lang ang effort mo sa mga bagay na yan. Tama? Kailangan balance ang buhay ng tao. Di ba ang pagkakasabi? Anong unahin? The kingdom of God. Yan dapat unahin, di ba? And all these things shall be added unto you. So tuloy ko lang dito tungkol sa panaginip kasi ang dami ko ng panaginip na talagang may kabuluhan eh. Ang dami na at makatotohanan. Mga bagay minsan 2 taon, 3 taon, ano kaya 10 taon nga inabot eh. Ano ibig sabihin ng panaginip na yon? Medyo mahaba lang yung kwento na yon. Isipin mo 10 taon bago ko nalaman yung interpretasyon. At nagkatotoo dahil after 10 years, doon ko lang nakilala yung tao na to at ang pagkakasabi niya sa akin, yung mga grupo na mga tao na yan, mga nag-iinuman yan, mga end-time believer yun, Brother Johnson. Lasingan talaga, hindi yung inim lang ng shot-shot para, sabi nga ni Pablo uminom ng kaunting alak dahil sumasama ang sikmura mo. Hindi, lasingan talaga eh. Alam niyo, sa panaginip ko, talagang lasingan eh. Kabi-kabi lang ganun eh. Sabi ko, di ba mga end-time believer to? Kasi kilala ko eh. Brother Johnson, totoo kaya to? Yan ang tanong ko. After 10 years ko lang nalaman na may ganun pala talagang grupo. Sabi noon tao na yan, yung mga grupo na yan, alam mo, puro na singgero yan. End-time believer yan, ha? Grabe, sabi ko. Binanggit pa yung pangalan ng tao sa panaginip. Grabe. Ayaw ko lang banggitin na kasi baka nagbago na yung tao eh. Pastor yun, ha? Parehong-pareho ng pangalan ko eh. Hawig eh. Kaya lang, Achi. Ganun ang pangalan niya, Achi. Yung duktong, Achivedo. Wala, hindi ka maiwas hindi banggitin mga kapatid eh. Di ba? Dahil sa panaginip na yan, nagtanong ako sa isang tao, sino ba sila? Binanggit yung pangalan. After 10 years, doon ko nalaman na may ganun palang pangalan na tao. At yung ganong uri ng
aktibidad ang kanilang inalalakad, mga anak. Napaka liliwanag at makatotohanan talaga. Kaya yung mga dreams na yan, pagpapatibay yan, mga anak eh. Hindi yan baliwala. Kaloob ng Diyos niya sa tao. Diba? Sabi ng Panginoon, ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu at ang inyong mga anak ng babae, lalaki, ay magsisipang hula, makakakita sila ng mga panaginip at mga vision. Hindi ba? Sabi sa amen? Ay, yung tao na yan, purihin ang Panginoon dahil mahal na mahal sa akin yan. Makailang beses na siya iniligtas ng Panginoon. Kapag may nagkikwento sa akin, umalis ka na dito. Delikado ang buhay mo. Nagkatotoo nga, mga anak. Nandiyan yung mga naghahanap sa kanya. Tandaan nyo, ang tao ang gagawa ng kanyang landas. Lalo na't kapag nasa wastong isip na siya. Hindi pwedeng iligtas ng asawang babae yung asawang lalaki. O nung asawang lalaki yung asawang babae. Hindi pwede yun. Kailangan ang tao gumawa ng kanyang desisyon sa buhay. Sabi sa amen. At sana ang desisyon natin ay kung anong kaloob ng Panginoon para magmana tayo ng kanyang kalawalatian. Tinitingnan ko rin yung sarili ko, mga anak, dahil hindi ko nga alam kung paano ako binago ng Panginoon eh. Talagang sa pakiwari ko, lahat yata ng katarantaduhan na naranasan ko sa buhay ko na to. Pero purihin ng Panginoon. Dahil talagang wala kang masasabi na salita eh. Hindi mo alam eh. Biglang nakikita mo lang yung sarili mo na parang hinihila ka ng Panginoon. Itong pangangaral nito ay kung tatanungin niyo ako, hindi talaga ako worthy dito. Pero yung humila sa akin, yun ang worthy para ilagay tayo dito, Brother Johnson. Maging si Isaias man. Anong sabi ni Isaias? Panginoon, hindi ako karapat-dapat dahil may maruruming labi ako. Sabi ni Isaias. Pero, natural, sino bang gumawa ng tao? Sino gumawa ng labi? Ang Panginoon Diyos, di ba? So, ang Panginoon din ang maglilinis sa atin. Tama? Sabi sa amen? Siya magpapaligo sa atin ng kanyang banal na espiritu para yung bahid ng kasalanan na yun ay mawala sa buhay natin. Si Isaias, sinabi niya, hindi ako karapat-dapat, may maruming labi ako, Panginoon. So pag sinabing maruming labi, siguro kung ano-ano salita lumalabas sa bibig ni Isaias. Pero nung hinipo siya nung anghel ng Panginoon, anong sagot ni Isaias? Hindi na siya nagreklamo. Sabi niya, "Here I am, Lord, send me." Sugo mo ako. Dahil naramdaman na niya di ba? Naramdaman niya na yung kabigatan sa kanyang kaluluwa na kailangan niyang ipangaral ang salita ng Diyos. Kailangan niyang palalahanan yung kanyang mga kapatid. Kailangan niyang palalahanan ang bayang Israel para magsisi sa kanilang mga kasalanan. So ganon, mga anak, ang bawat isa sa atin. Hindi tayo isinilang na makasarili. Tayo ay tinawag ng Panginoon para paglingkuran siya. Hindi para sa sariling buhay natin, kundi para rin sa buhay din ng iba ito. Yan ang tatandaan ninyo, mga anak. Hindi tayo tinuturuan ng banal na kasulatan para maging makasarili sa buhay nito. May mga pasanin tayo. At yung mga pasanin na yan, masusolusyonan lang yan sa pamamagitan ng pagdaing, panalangin, paghibik doon sa tumawag sa atin.
Doon lang masusolusyonan yan. Pero kapag ka negatibo ang ating pananaw, mga kapatid, mabibigo tayo sa buhay na ito. Kahit ano man ang naisin mo, mabibigo ka. Kahit anong gawin mong pagsisikap, mabibigo ka. Shall we say amen? Maaring sabihin natin, bakit yung iba naman, magaganda ang buhay? Panandalian lang yon. Tama? Shall we say amen? Panandalian lang yon. Dahil darating ang tamang panahon na ang Panginoon ay hahatol sa lahi ng tao. So, maging matyagain tayo, mga anak. Kasi alam naman natin na wala tayong magagawa kahit magreklamo tayo sa Panginoon, di ba? Minsan parang kakareklamo natin sa Panginoon, parang nagiging kaaway pa natin ng Panginoon, Huwag nating ugaliin yun. Dahil yung inisip natin na galit sa atin, kaaway natin, hindi natin alam siya lang ang makakatulong sa atin. Shall we say amen? Siya lang ang makakatulong sa atin. Siya yung nakaalam nung nakakita, nakaranas. Hindi ba? Ay, isipin natin, binigay ang kanyang sarili buhay alang-alang sa kanyang mga kapatid. Tama? Ha? Kaya ba natin yon? Hindi ba? So, nagbigay na siya ng halimbawa. Sa 19, sa Job pa rin ako, siya na may pinarurusahan ng sakit sa kanyang higaan at ng palaging antak sa kanyang mga buto. So, putulin ko na lang doon, Doon na lang tayo sa 18. Kaniyang pinipigil ang kanyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay. Ano yung kapahamakan yun di ba? Hindi ba? Bakit ang tao ay napapahamak? Dahil sa kanyang pagsuway. Tama? Pero, tingnan nyo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi dito, kaniyang pinipigil ang kanyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay. So, ayaw ng Panginoon na matuluyan tayo na bumulusok doon sa kaparusahan. Tama? Ha? Tawagaman, alam niya na may panahon pa para mabago ang tao. Gumagawa ang Panginoon ng kaparaanan. Pinipigil. Tingnan niyo yung bata na yan. Paalisin niyo na yan dahil may masamang mangyayari sa kanya. At ang kanyang buhay sa pagkamatay sa pamamagitan ng tabak. May nakaabang na itak na pala. Shall we say amen? Pero, mga anak, napakabuti ng Panginoon. Ulitin ko. Dito po sa 1 Peter chapter 2. Itong bahay nito, dati kudrado lang ito dyan, Doon dumating sa akin ang panaginip na ito. Na isang pastor na parang sa pananaw ko parang infallible dahil parang sabi ko ang gaganda ng mga turo niya, ang gaganda ng mga aral niya. Dahil humanga ako sa kanyang kaparaanan, naniwala ako at nagpabautismo. Subalit, may panahon na talagang kailangan dalhin tayo ng Panginoon sa kanyang pagsasakdal. Tama? Hindi sa kalooban ng tao yon. Sabi sa amen? Kundi sa Panginoon na nagpihit sa aking kaisipan. Hindi ko mapaniwalaan. Panginoon, hindi totoo yata itong panaginip na ito. Parang hindi nanggaling sa'yo. Dahil itong tao na ito ay iginagalang ko at kinikilala ko bilang aking pastor na nangangalaga sa akin. Pero, mga kapatid, dahil nari sa daming reklamo sa manggagawa na yon, mga kapatid, kabi-kabila, na parang hindi ko mapaniwalaan, pero pinakita sa akin ng Panginoon sa panaginip.
na habang nagpipit siyang ganyan, may lumitaw na pagkain. Sabi ko, umuusok pa. Sabi ko, paborito ko yon. Ang ginawa ko, kukunin kong ganon. At pagkatapos, ay, nung isusubo ko na, may tumapik sa kamay ko at tumapon yung pagkain na yon. Alam niyo, ang tagpo ay gawain ganito. Habang nagpipreach yung pastor na yon, pipreach siyang ganyan, biglang may lumabas na pagkain. At kumuha ko. Susubo ko. May tumapik na gano'n na malaking kamay. Tumapon na gano'n. At alam niyo ba ang kasunod? Yung aso pumunta doon sa pagkain. Kinain ng aso. Maya-maya yung aso nagngingisay na gano'n. Tapos nagbago yung scene na naman. Kasi pinangaral ko Brother Johnson yung maling aral lalo na't Godhead pa. Yung anak hindi ng ama. Pagkatapos nung nabago ang scene, yung aso naging tao Sino yung tao na yon? Yung kuya ko. Sabi ko, kumuha kayo ng tubig. Tapos binuhusan yung bibig niya. Naka-recover siyang gano'n. So, ang tubig ay tubig ng salita ng Diyos. Tama? Sabi sa amen? So, anong panlinis sa lason na iniasik ng kaaway? Tubig na salita. Tama? Upang pakalinisin sila, sabi ni Kristo, ng iyong mga salita. Shall we say amen? Water by the word. So yun po. At lang sabi ni Pedro, kaya sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, ihihiwalay pala tayo sa lahat ng kasamaan. At lahat ng pagdaraya, hayag Kaya lang, hindi ako makapaniwala. Kwento-kwento pala. Pero dahil doon may pinakita ang Panginoon, naging matibay sa akin. Dahil alam nyo ba, nung natutulog ako, kwadrado lang yung bahay, walang ilaw Pero may Biblia ako. Ginagawa kong unan yung Biblia. Unan ko yon. Patay ang ilaw pag natutulog ako. Alam nyo, pagkatapos ng panaginip, nakasindi yung ilaw At alam nyo ba, ito pang grabe doon. Itong 1 Peter chapter 2, itong buo na to, nakasubsub ako doon. Nakasubsub ako dito sa talata na to. Sa chapter na ito. After nung dream na yon. At dinilit ko yung mata kong ganyan, nabasa kong ganon. Sabi dito sa verse 2, no? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu. Sabi sa amen. Gusto pala ng Panginoon nasain natin ang katuruan na walang daya. Praise the Lord. Di ba instruction yan sa pagkakahimbing? Di ba? Para maiwas tayo sa kapahamakan, maiwas tayo sa confusion ng mga simbahan ngayon. Ang daming simbahan. Bakit? Hindi ba sila pinakitaan ng Panginoon para sila ay mabagabag? Hindi ba sila binigyan ng mga panaginip na tanda na hanapin nila ang Panginoon? Dahil ito'y nagbabadya Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu. Ibig sabihin pala, may gatas na may mga daya. Shall we say amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, ang iinumin mong gatas, walang daya. Para mapabanal ka ng Panginoon, para malinisan ka ng Panginoon. Tama. Para madala ka sa kasakdalan.
para maging wangis at larawan ka ng kanyang bugtong na anak. Dahil kung adulterated ang tubig na iniinom mo o ang gatas na iniinom mo, hindi yan makakapagpabago ng kaunawaan sa'yo. Lagi mong isasaksak dyan, may tatlong Diyos, may tatlong Diyos. Lagi mong isasaksak yan sa kaisipan mo, yung ama, yun din ang anak. Yung ama, yun din ang anak. Kasi adulterated eh. May daya, tama? Shall we say amen? Pero sabi ng Panginoon, simulang uli sa verse 1, kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, may separation eh. At lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw. Yun pala eh. Ang tao, hindi mo makikita sa isang tinginan lang. Akala mo, napaka makatotohanan. Anak, be wise as a serpent and harmless as a dove. Kailangan sa atin maging mapagmatsyag, mapagbantay. Shall we say amen? Hindi lahat na nangangaral ay totoo. Sabi dito, mapagpaimbabaw at mga pananaghili o pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panglalait. Actual, Brother Johnson eh. Actual ito eh. Hindi naman pwedeng sa dinami-dami ng laban sa'yo. Nag-iisa ka lang. Hindi naman pwedeng sila ang mali, ikaw ang tama, di ba? Kasi nag-iisa ka lang eh. Shall we say amen? At nag-iisa ka lang, ibig sabihin, imulat mo yung mata mo. Dahil sa 100 na yan na tumutulig sa'yo at itinutuwid ka, hindi naman pwedeng hatiin mo yung 100, yung kabila doon, mabuti ka, yung kabila naman ay masama ka. Hindi, kaso yung 100 na yun against sa'yo eh. Halimbawa lang naman yun, hindi naman eksakto yung bilang. Pero higit na nakararami ang nagtutuwid kaysa ipinaglalaban ng tao. So ibig sabihin, mas mahiging makinig sa paalala. Baka tayo yung mali eh, di ba? Hindi natin namamalayan yun, di ba? Sa atin pala ang pagkukulang. Ganon tayo minsan. Minsan ipinaglalaban lang natin na tayo tama, tayo matawid. Pero mga anak, hindi natin namamalayan yung mga ganung bagay. So, ang importante ngayon ay ito. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ibig sabihin, newborn babe, sabi sa English eh. Diba? Desire o nasain. The sincere milk of the word. Brother Johnson, meron palang hindi sincere eh. Shall we say amen? Meron palang nangangaral ng salita ng Diyos pero pinipirahan lang pala ang tao. Tama? That ye may grow thereby. Para magsilago tayo. Tama? May mga mangangaral nga, tumanda na sa pangangaral eh. Yumaman na sa pangangaral eh. John 3:16 pa rin yung maririnig mo eh. Sabi, magsilago tayo. Tama? Yan ang sabi ng Bible, magsilago tayo sa karunungan at sa kaalaman. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya. May magagawa ba tayo pag hiwalay tayo sa Panginoon? Wala. Kundi sasama, pati sarili mong buhay mapapahamak. Sabi dito, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Ganyan tayo eh.
Once na nakatanggap ka na ng katotohanan, pinaglalaban mo ang liwanag, ang salita ng Diyos, dadami kaaway mo eh. Tama ba? Shall we say amen? Eh, nung araw nga, tingin sa akin ng mga pero doon, nagsasaya ako, mga anak. Habang nagbabasa ako ng Biblia, nagsasaya ako. So, ganun dapat tayo. Maging masaya tayo. Dahil nangungusap ang buhay na salita. Di ba? Nangungusap siya Sipi mo, kausap mo ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo iiwang walang taga-comfort. Magbabalik ako sa inyo. So, babalik siya. Dala ang salita, ang buhay na salita, ipinararating sa iyo. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, maramdaman mo yung kilabot, di ba? Tapos maya-maya, di mo mamamalaya, umiiyak ka ng ganon. Kasi nangungusap na siya Inihipo ka na ng ganon, di ba? Shall we say amen? Amen. Na kayo'y magsilapis sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ang mga tao, dadapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Shall we say amen? Mahalaga ka pala. Tama. Shall we say amen? Kaminsan, yung pagtawag ng Diyos, hindi natin natutuunan ng pansin. Pero tinatawag na tayo. Huwag kayong lumayo sa akin. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong lumayo. Lumapit kayo sa akin. Kayo nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng kagaangan. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Shall we say amen? So, yun ang gagawin niya Pahalagahan natin yon. Pahalagahan natin yon. Ayan. Magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Hindi batong patay kasi yung batong patay, construction Pero meron palang batong buhay, Yung kumikinang, di ba? Yung mga diamonds, mga bato yan di ba? Shall we say amen? Kundi ako nagkamali, pati metal, pero bato pa rin yun May bibilang ang mga kapatid May halaga. Na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao, dadapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Ganyan talaga ang buhay. Hindi mo magugustuhan yung sasabihin ng tao sa iyo. Pero anong gagawin mo? Makikinig ka ba sa tao o makikinig ka sa Panginoon? Shall we say amen? Makikinig tayo sa Panginoon. Dahil buhay ang Panginoon. Buhay ang Kanyang salita. Sipi mo, hatulang ka, Nagbubulong-bulungan yung mga tao, ganun yan, Tingnan mo, mamaya magsasalita ng Biblia yan. Ganun ang tingin sa'yo. Purihin ang Panginoon. Pero sabi dito, kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Tayo pala yung bahay ng Diyos. Alam niyo ba yon? Tayo yung bahay ng Diyos. Pag sinabing bahay, tayo yung templo ng Diyos. Sa atin tumitira ang Panginoon. Tama ba yon? Kaya sinabi dito, bahay ng Diyos. Batong buhay. Gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal. Yun. Mediator. Namamagitan tayo sa mga tao. Inilalapit natin sila. Inaakay natin sila patungo sa tagapagligtas. Tama? Amen? Pagkasaserdoteng banal upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Hindi katulad ni Cain. Nag-alay pero ni-reject. Tama. Shall we say amen? Ni-reject Pero kapag ka
ang iyong alay ay naging katanggap-tanggap, napakapalad mo. Kaya nga binibigyan ka ng tanda di ba? Binibigyan ka ng sign di ba? Ginigiya ka. Shall we say amen? Iginigiya ka. Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na lulugod sa Diyos at sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Siya po yung mediator. Tama? Mediator between God and man. That man, Christ Jesus. Sabi ng iba, hindi, ama yan, ama yan. Paano magiging ama siya? Tinatawag niya yung ama sa langit Naintindihan natin? Kasama yan. Yung pagpapahayag ng Panginoon kung sino ang ama at kung sino siya. At kung ano ang banal na Espiritu. Walang iba kundi ang ama pa rin yun. Ang Diyos, ama. Isang Espiritu. Yung mga bagay na yan, yan ang pauna yan ang initial na kaalaman na ibibigay ng Panginoon para sa pagtawag mo sa Kanya, katanggap-tanggap ka na. Hindi yung hindi tatlo sila doon, nagkumpul-kumpul. Hindi mo alam kung sino uunahin mo. Sige nga. O sabi pa ng iba, yung anak, yun din ang ama niyan Iisa, gagawin mo pa sinungaling yung anak. Tumatawag nga yan sa ama, nananalangin nga yan sa ama Tama? Yan ba'y pagkasaserdoteng banal yan? Dapat makilala ng Panginoon yung kanilang ministeryo, yung kanilang mga turo, yung kanilang mga aral. Dahil doon pa lang, nire-reject na nila ito Wala nang pwedeng ipantuwid sa kanila. Tandaan ninyo, ito lang yung pwedeng ipantuwid Pero kapag nireject mo yan, sira ang buhay mo. Tama. Kaya tayo pilit natin binabalanse kung ano ang sinabi ng Biblia. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Balanse yan. Hindi lang talaga pinaunawa sa iba. Kung kaya't napakarami ng relihiyon ngayon nagkakagulo. Kaya yung genocide na nabanggit ni Brother Johnson sa ibang bansa, talagang sa truck nakita ko yung post mga patay nandun sa truck na itinatapon lang gano'n. Hindi natin alam kung anong gagawin doon dahil naputol na Pero patay talaga. Tao hinahagis na ganyan. Binabagsak, sinisipang gano'n, palaglag sa truck Sipin mo yan. Nanindigan sila, ipaglaban ng kanilang pananampalataya. Tama? Pero tayo, minsan, dumanas tayo ng kaunti, parang bumagsak na yung mundo sa buhay natin Nabagsakan na tayo. Totoo yan, nakakapagod ang buhay, nakakapagod ang pagsubok. Pero magpahinga ka, bumangon ka, dahil may awa naman ito Tama? Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Pangako niya yan Tama ba yun? Shall we say amen? Hindi siya nag-iiwan. Minsan tayo ang nag-iiwan sa Kanya. Kaya hindi natutugunan yung pangangailangan natin. Lagi tayong sawi. Lagi tayong kulang. Naghahanap tayo lagi. Sabi nga, you are complete in Him. Siya lang. Nasa Kanya na lahat Pag nagpakumbaba ka sa Kanya, nagdasal ka sa Kanya, nanalangin ka sa Kanya, sigurado na ang buhay mo. Lumakad ka ayon sa kalooban Niya. Darating ang Panginoon, hahatulan ng mundong ito. Malapit na, mga anak. Malapit na, mga kapatid. Shall we say amen? Hindi na po ito yung patumpik-tumpik. Pagka minsan, delikado pa nga yung mga taong pinagyayaman Kasi kung nasaan lang yung kayamanan, nandun ang inyong puso. Alam niyo ba yun? Hindi, kailangan namin kumita Kasi ito, pagagandahin pa namin ito, palalakihin pa namin yan. Kulang pa Yung sasakyan 3 pa lang Kailangan maging 4, 5, ganun Grabe naman yan. Sabi nga, kumpleto na nga tayo sa Kanya, di ba? So kapag kumpleto tayo sa Kanya, sino unahin mo? Di siya. Kasi nasa Kanya na, withdraw mo na lang yan, paunti-unti Tama ba yun? Ha?
Nakaatang na, binibigay na, withdraw mo lang unti-unti. Huwag ka lang parang mauubusan. Masamang ugali yun, tama? Hindi yung pinagpala ka na nga, binuhos na nga sa'yo, nakatingala ka pa rin sa langit, parang Lord, kulang Kasi yung ganito ganyan dapat ganito yun Dapat ganito yan mahilig tayo sa dapat Kung magagawa mo na, kahit hindi pa dapat, gawin mo na lang. Shall we say amen? Tandaan nyo, ang tao mahilig sa dapat. Kahit pwede naman niyang gawin, kahit na parang mahirap gawin magagawa naman niya Sabi nga, pagka gusto, may paraan. Pagka tinatamad, kapag ka ayaw, ayun ang problema ngayon. Di ba? Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Tandaan natin yan, mga anak. Kailangan tayo magsakripisyo. Malapit nang dumating ang Panginoon Hindi na ito yung panahon para sa kaluwalhatian ng tao. Sa kaluwalhatian ito ng Panginoon. Ibabalik natin sa Kanya. Siya yung may karapatan kasi. Tama. Tayo'y wala Nakabahagi lang tayo, pero siya yung nagbigay. Kaya dapat siya yung itataas. Sa Kanya tayo magpapakumbaba. Titingnan nyo, pag nandun ang kapakumbabaan sa buhay ng isang tao, gagaang ang buhay niya. Kahit anong bigat ng problema niya, pag nagdasal siya, maya-maya wala na. Niwala kayo? Niwala kayo? Mawawala agad yun. Tapos pag nararamdaman mo na naman, bumubulong na naman yung dyablo, magdasal ka na naman uli. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil pag ginagawa mo yan ng paulit-ulit, yung dyablo, napapagod na Iwanan ka na yan. So, say amen. At pag iniwan ka na ng dyablo, ang kikilos dyan, yung mga anghel ng Diyos na. Anak, wala, hindi ka nagsasawa, anak Talaga may pagkakatiwala ka sa akin. So, eto na, anak. Dumating na ang panahon mo. Di ba? Nasubok ka sa iyong pananampalataya. Subok lang yan mga anak Sinusubukan ka kung hanggang saan ka. Pero pag natutunan mo na ang kaparaanan, sabi nga ng Panginoon hingin ninyo ang nais nyo sa panalangin at mangyayari. Tama. Subukan mo manalangin. Yung tao, sinasaktan ka, pinahihirapan ka, binibigyan ka ng problema, manalangin ka sa Diyos. Kikilos ang Panginoon. At sana, ang panalangin natin, huwag yung, Lord, inapi ako ganito gawin mo sa tao niya, walang niya yun. Dapat ang panalangin natin, positibo pa rin. Panginoon, baguhin mo ang buhay ng mga tao na yan. Nakagaya ng ginawa mo sa akin. Na dating hubad, bulag, walang kaalam-alam, walang muwang sa mundo, pero ngayon nakakita. Di ba yung awit natin, di ba? I was once lost and was blind and naked. Pero ngayon, Panginoon, salamat at ako'y nakakita dahil sa biyaya mo. Itong mga salita ng buhay na ito nagmumulat ng ating pagkatao. Dito tayo lalaki. Dito tayo lalago. Dito tayo matututo. Sa kasulatan. Sabi sa amen. Verse 6, sapagkat ito ang lalaman ng kasulatan. Ayan, kasulatan pa rin. Narito aking ilalagay sa Sion, Mount Zion, ang isang batong panulok na pangulo. Sino yun? Ito. Batong panulok. Pag sinabing batong panulok, nasa kanya nakaatang lahat ng bigat ng building, di ba? Siya yung pumipigil para hindi magiba yung building. Siya yun. Aking ilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sabi sa amen.
Ha? Hindi ka mapapahiya. Maraming nagpapatotoo nito. Shall we say amen? Maraming nagpapatotoo. Isa na ako doon. Isa na rin kayo doon sa kabutihan ng Panginoon. Nasa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga, dadapot sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil, siya po yun, nireject siya eh. Kaya ngayon naipako siya sa krus eh. Itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, sino yan? Si Israel. Diba? Sino nag-reject sa kanya? Sino nagpapako sa kanya sa krus? Aba, si Israel pa rin. Yung mga pari doon, nilabag niya ang kautusan. So, gano'n ang bintang sa kanya eh. Mabigat yon, di ba? Mabigat ang ako sa kanya, mga anak. Hindi nila naintindihan ang kalooban ng kanyang ama. Kaya hinatulan siya na lumabag sa mga kasulatan patungkol sa Sabat. Sabi dito, ang batong itinakwil. Yan, tinakwil siya ng kanyang bayan. Mas marami nagtakwil kaysa tumanggap. Ang batong itinakwil nang nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Sipin mo, siyang bumuhat ng lahat ng bigat. Siya nagpasan ng lahat. Tama. Yun ang ibig sabihin ng batong panulok. Cornerstone. Siya yung patibayan ng isang building. At batong katitisuran. Ayun. Wala silang nakitang mabuti sa kanya eh. Tama. Minsan ganyan ang tao eh. Pinagpapala na, binubuhusan ng pagpapala, sinasagot ang mga panalangin. Pero yung pagpapasalamat, nakakalimutan eh. Tama. Hindi ba sabi nga ng awit, I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. Pupunta tayo sa bawat gawain na dinadaluhan para ang purpose nun, ang layunin, magpuri at magpasalamat sa Kanya. So, say amen. Umawit ng sama-sama. Pinagsasaluhan natin, nagbubunyi tayo. Gaya nga si Israel di ba? Ang Panginoon nagtatakda ng isang lugar na pupuntahin sila doon. Kayo mga mananampalataya, pumunta kayo doon, magdiwang kayo. Ipagdiwang ninyo yung kabutihang ginawa ko sa inyo. Buhat ng kayo'y lumabas sa bayan ni Israel. Di ba? Nagdi-design ang Panginoon ng isang lugar na pupuntahan ng mga tao. Ano yun? Yung simbahan. Tama. Amen. Doon tayo tinuturo ng ating Panginoon para ipagbunhibo yung mga bagay na pinakita niya sa atin. Yung kanyang kabutihan na mahahayag. Ang batong katitisuran at batong katitisuran. You see? Bagamat wala namang makitang sala ito di ba sabi ng Biblia? Bagamat siya ay walang sala, ni ang kanyang labi ay hindi nasumpungan ng sala. Sabi sa amen. Hindi nasumpungan yung labi niya ng sala. Tama? Ano sabihin niya, kayo mga lahi ng ulupong, totoo naman yun, di ba? Sabi sa amen? Hindi siya nagkasala doon. Hindi nga nabahiran ng sala yung bibig niya Nagsalita lang siya ng totoo sa bayang ito na matitigas ang ulo, mga anak. Batong katitisuran. Ayun. Ang akala nila, ganyan yung tao na yan. Yung mga labag niya sa kautusan ni Moises, Ayun. Batong katitisuran at bato na pangbuwal. At minsan pala, kapag walang kaplano-plano ang Panginoon Diyos sa iyo pwede kaagad ibuwal no? Di ba? Ano sabi kay Judas? Mabuti pa sa tao na yan na hindi na ipinanganak. You see? So, amen. Pwede palang sabihin ng Panginoon yung ganung bagay, di ba? Bakit hindi ba mas maganda? Pabayaan na lang natin na magsisi, baka magsisi. Di ba? Bakit ganun ang pananalita ni Kristo? Mabuti pa sa tao na yan na hindi na ipinanganak.
Sabi sa amen. Di ba? Dahil alam ng Panginoon ang mangyayari. Alam ng Panginoon. May foreknowledge siya eh, tama? Alam niya kung ano ang gagawin ni Judas eh. Ipagkakanulo siya. 30 pirasong pilak. Kaya na mga tao ngayon eh, ang laman ng kaisipan eh, salapi, kikita. Hindi natin namamalayan eh, yung para sa Panginoon na hinihingi niyang araw eh, ninanakaw natin. Diretsuhan na mga anak. Alam niyo ba yon? Sabi nga ng Panginoon, ninanakawan ninyo ko. Kasi yung isang araw, sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. May isang araw na hinihingi ang Panginoon eh. Kaya lang, pilit na ninanakaw ng mga tao. Hindi, kailangan kumita ako eh. Kailangan kong gawin ng ganito. Kailangan kong gawin. Hindi mo alam eh. Yung isang araw, sa Diyos yun eh. Tama. Ngayon, pupunta sa simbahan. Sabi ng Panginoon, yung isang araw sa akin. Hindi nga eh. Pumunta nga ng simbahan. Hindi isang araw ang binigay eh. Half day. Minsan late pa. Hindi lang minsan late, lagi. Isang araw nga ang hinihingi ng Panginoon eh, di ba? Ayan. Batong katitisuran at bato na pangbuwal. Kasi ang tao ang gumagawa rin ng kanyang kahinaan eh. Imbis na magsitibay sa Panginoon, dahil sa pagsuway, ito ang nagpapahina sa kanya. Batong pangbuwal. Sapagkat sila ay natisod sa salita. Ang sabi ng Panginoon, maliban ninyong kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong bahagi sa akin. Eh, ang isip ng mga tao, ano to, gagawin pa kami vampira nito, kakainin siya, iinumin ang kanyang dugo. Hindi nila naintindihan eh. Tama. Sabi sa amen? Bakit bawal ba magtanong? Eh si John nga eh, madikit kay Kristo eh, tanong ng tanong yun eh. Tama. Sabi sa amen? Eh dahil wala silang maintindihan, ay Lord, babay na ha. Okay yung tinapay, natikman ko na yung tinapay eh. Tsaka yung isda, natikman ko na yun eh. Babay na. Sipin mo, papakain mo sa amin ng laman mo, paiinin mo sa amin ng dugo mo. Eh, hindi nagtanong eh. Tama. Ibig sabihin, hindi sila desididong matuto kay Kristo. So, say amen. Gaya ng mga tao ngayon. Say what the prophets say. Sapat na sa kanila yon. Ayaw na magtanong sa Biblia kung ano ang totoo. Tama. Ha? Napapagod sila eh. Pagka Biblia binabasa nila eh. Balik na lang ako sa propeta. Yun na lang lagi sasabihin ko. Say what the tape says. So, ganyan ngayon ang daigdig ng end time. Ganun din ang mga denominational churches. Kung ano sabihin ng simbahan, yun lang aming ituturo. 3 ang Diyos namin. Isipin mo yan, isang theologian eh. Tumanda na nga sa seminaryo eh. Akala ko ba katotohanan na tinuturo mo. Pero wala kang kamalay-malay na tinuturo mo pala yung simbahan na nare-reject mo. Isipin mo, nireject niya yung simbahan, lumabas siya doon. Hindi niya alam, dala-dala pa niya rin yung turo ng simbahan na yun. Pag lumabas ka sa simbahan, iwanan mo doon yung dapat mong iwanan. Tama. Sabi sa amen? Dahil hindi mo makakabuti sa'yo. At magpatuloy ka sa liwanag. Anong liwanag? Anong gabay? Ang salita ng Diyos. Amen. Kaya maraming natisod. Batong katitisuran, bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita. Ayoko na makinig muna dyan, sakit magsalita eh.
Hindi naman tayo nangagalit eh. Hindi, tapos tumatama sa akin, nasasaktan ako eh. Saka na lang, maghanap buhay nila para kumita ng salapi. Mga kapatid, ang salitang tinanggihan ninyo, sabi ng Panginoon, ito rin ang hahatol sa inyo. Sabi pa dito, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa yung mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. O ba? Sa grabing karunungan at kapangyarihan ng Diyos, alam niya ang katalagahan ng tao Di ba? Ano sabi niya kay Judas? Sa kanyang mga alagad, sabi niya, mabuti pa yung tao na yan na hindi na isinilang pa. Dahil talagang kapahamakan. Yung will ng tao na yan. Shall we say amen? Sikapin natin mga anak. Paglabanan natin, ito, yung will of the flesh. Nilalabanan yan, hindi yan pinababayaan. Kinokontra yan. Dahil yung will of the spirit and will of the flesh, contrast yun. Sangayon ba kayo? Hindi yun nagkakasundo. Kaya kapag bumubulong yung laman mo na ganito ang gawin mo, pairalin mo yung espiritu mo. Yung spirit of life, pairalin mo yon para labanan niya kung ano man ang gusto ng laman mo. Naintindihan natin? At kapag nagawa mo yan at na-exercise mo sa buhay mo, tagumpay yan kay Kristo. So, say amen? Tagumpay yan. Alam mo kung paano supilin yung sarili mo. Dahil lang kaaway mo sarili mo Alam ba natin yon? Totoo mismo. Yan ang kaaway mo. Sa 9, dadapot kayo'y isang lahing hirang. Ayun. Isang makaharing pagkasaserdote. Bansang banal, bayang pag-aari, pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Diba? I once was lost, but now I have found. Sabi nga doon ng awit, Amazing Grace. Sa kadiliman, doon tayo tinawag sa kadiliman. Ano may ibig sabihin ng kadiliman? Hindi naman literal to na talagang doon ka sa kwarto, patay lahat ng ilaw. Hindi naman ganun yan Sabihin kadiliman, walang kamalayan. Walang karunungan. Di ba? Ganon ang tao ngayon. Sinasabi na sila'y mayaman, sila'y hindi nangangailangan, pero sabi ng Panginoon, hindi nyo alam na kayo'y aba, maralita, hubad, at marami, may iba pong mga sinabi, hindi ko lang masaulit na. So, ganun ang kalagayan ng mundo ngayon, mga anak. Di ba? Laodicean church, church age, mayaman tayo Ang mundo mayaman. Yung panahon natin mayaman. Madaling kumita ng pera ngayon. Yung nga lang, kailangan unang Panginoon. Dahil matatapos na to Tatapusin na ng Panginoon ito. So, ang kayang plano, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Yun ang purpose natin. Hindi tayo pipi. Kailangan, kung kinakailangan ng mga tao ay makakilala rin, makaunawa ng katotohanan at maligtas, magsalita tayo. Tama.
Dahil na paraan ng pagtawag ng Diyos sa tao sa pamamagitan mo naman. Upang, ang sabi, upang inyong ipahayag ang mga karangalan, niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ayun. Mga kapatid, bababa ang Panginoon. Hahatol siya. Dahil nakaraang panahon na hindi bayan, dadapot ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, dadapot ngayon nagsipagkamit ng awa. So, may mabuting nangyari sa atin. Tama? Pahalagahan natin ang pagtawag ng Panginoon. Mga minamahal, ipinamamanhig ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So ito, contrast nga eh. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kailangan mawala yun. Diba? Pride of life. Kailangan kilalanin ako. Kailangan maging bantog ako. Ayan ang pride of life eh. Lust of the flesh, will of the flesh. Hindi na kailangan ipaliwanag yan. Lust of the eyes. Diba? Ang gaganda ng mga tanawin. Mga kapatid, deceiving yan kung wala si Kristo sa buhay natin. Di ba? Maraming ganyan na namimihasa, lakbay dito, lakbay doon. Sa tingin nila, naluluwalhati ang Diyos do sa bagay na yan. Hindi po. Ang sabi po, unahin natin siya. Tama? Paano natin siya uunahin? Magpapasakop tayo sa Kanya. Bago sa lapi, bago ang pag-unlad, una si Kristo, ang Panginoon. Kasi mabubuhay tayo sa ano yan eh, parang kalumbayan. Kahit anong yaman mo, kahit anong pagpapala ang panghawakan mo, hindi ka sasaya eh. Hindi ka sasaya. Kasi lagi kang mangangailangan. Natandaan natin. Mga anak, mga kapatid, ang tao laging nangangailangan. Yun ang tandaan natin. Kailangan maging sapat na lang tayo. At ipaglingkod ang buhay natin doon sa nagmahal sa atin. Shall we say amen? Nagmahal sa atin. Saka nakakita ng tao, binigay kanya sariling buhay, alang-alang sa kanyang mga kapatid. Di ba? At salamat din sa Panginoon Diyos. Di ba? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino may sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng pangako, ano? Diba? Yun lang naman eh. Hindi naman nagtuturo ang Panginoon, sige, magtrabaho kayo 24 oras, bukas mayaman na kayo. Hindi naman ganun eh. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, baliktad. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kasi kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun ang inyong mga puso. Diba? Paano yumaman ka? Yung puso mo naman, nandun sa kayamanan. Na nabubulok. Amen? Pag nagkasakit ka, maubos yan. Hindi gumagaling ang sakit mo. Pag namatay ka, iiwanan mo yan. Pag-aagawan ng mga tao yan, na napag-iwanan. Tama? Kamusta naman yung buhay mo? Naiayos mo ba? Di ba? Ay, hindi pinapayo ng Panginoon yan. Sabi ng Panginoon, mag-ipon ng kayamanan na hindi nasisira. Saan yun? Sa langit. Sa Kanya. Sa Kanyang kaharian. Nagpapasakop tayo. Yun ang paraan ng pag-iipon ng kayamanan. Pagdamay, paggawa ng mabuti. Hindi natulog ka lang maghapon gumawa ka ng mabuti. Hindi ibig sabihin yun, nakagawa ka ng mabuti dahil natulog ka maghapon. Hindi ganoon.
Kailangan may wisdom ang buhay mo na sigurado ka na naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi yung makasarili kasi minsan ang tao, lalo na napakahirap maghanap buhay talaga, ang hirap kumita ng salapi. Parang awang-awa na tayo sa sarili natin no? Tapos, pagdating ng simbahan, parang pagod na pagod ka. Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah. Tulog. Diba? Sabi, I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa bahay ng Diyos, excited ka. Tama? Hindi ka pupunta sa bahay ng Diyos para magpahinga. Tama ba? Ay, pupunta ako sa simbahan, may pagod na pagod ako, tulog na lang muna ako. Hindi ganon. Kailangan excited ka lagi pag araw ng pagsamba. Tama ba? Shall we say amen? Hindi yung pupunta ka ng simbahan, ay, saan kayo pupunta? Uwian na po. Mga kapatid, hindi yan pagsamba Pagiging makasarili yan. Pupunta ka ng simbahan, uwian na. Dahil yung pastor, maawain, mag-extend tayo kasi kawawa naman, uuwing luhaan ng mga tao Kaya minsan, naabot tayo dito 3:00. Ayusin natin ang buhay natin, mga anak. Without holiness, no man can see the Lord. Naintindihan natin? Shall we say amen? Wala makakita sa Panginoon. Yung mga bagay na yan, simpleng holiness yan, simpleng kabanalan yan, nagpapakita ka ng takot sa Panginoon. Dahil ni-required ng Panginoon na ang isang araw ay para sa Kanya. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Kompleto ang Biblia, mga anak. Kompleto ang kanyang instruction. Sa ilalim tayo sa Kanya. Alam niyo ang sukat niyo. Alam niyo ang pwede niyo magawa. Alam niyo kung anong pwede niyo mai-contribute sa gawain ng Diyos. Huwag niyo ipagdadamot yan. Dahil magiging madamot din ang pagpapala sa atin. Shall we say amen? Di ba? Kasi ang Panginoon, habang nagbibigay ka, habang gumagawa ka, nakikita niya yan siya nagbabalik Di ba sabi niya, subukan niyo ako. Pag hindi, pagpapalakayin ko kayo. Shall we say amen? Pag pinagpala ka, maging kontento ka na. Tama. Hindi yung bumuhos na yung pagpapala sa'yo. Nakatingala ka pa rin sa langit. Nagkakabot ka ng ulo. Naghihintay ka pa ng kung anong babagsak sa'yo Hindi ganon. Huwag natin ugaliin yun, mga anak. Pagiging madamot yun. Kailangan ibigay naman natin yung hinihinging panahon ng Panginoon para sa Kanya. Shall we say amen? Huwag pababayaan ang pagtitipon na kagaya ng ginagawa ng iba. Lalo na't namamalas ninyo na malapit na ang pagparito ng Panginoon. Shall we say amen? Naiwala tayo? Amen. Purihin ang Panginoon. Sige mga anak, mga kapatid, maging kalakasan ang bawat salitang ito. Tayo manalangin sandali at magpasalamat. Ama naming banal na nasa langit, muli